Alright, good morning mga kapartners. Welcome po sa ating programang Talakayan sa Sunshine at kasama niyo pa rin po yung mga kapartner tuwing umaga. Ito po si kapartner J. Miguel Mendoza. At ako naman po, si kapartner Ilet Mor Briguera. Ito naman si kapartner Butch Merera. Good morning po. Good morning at maulang umaga pa rin. Talagang tuloy-tuloy yung ulan. Kaya marami ang mga ngayon, nagsabing wala muna or naganahon sa walang pasok. Lalo Maraming syudad ng Dagupan, walang pasok. Binmalay, wala ding pasok. Lingayen, wala ding pasok. Maraming lugar dito sa probinsya ng Pangasinan, Bugalyon, walang pasok na walang pasok. Pero doon sa mga ibang lugar na hindi naman nag-suspend, pero nasa discretion na yun ng mga magulang. Correct. Kung halimbawa, alam yung doon sa dadaanan niya may baha o kaya masama ang pakiramdam, di wag nyo na lang papasukin. Dahil sa panahong ito, mga kapartners, bawal pong magkasakit. Correct. Tsaka talagang mahirap kung isulong mo sa baha. Ilan na yung dito sa atin, kaso ng leptospirosis, sa Dagupan pa lang, Medyo tatlo yata or palima na, no? Oo. At doon naman sa mga maintriga na kapag hindi nag-suspend, bakit hindi nag-suspend? Baha. Pag nag-suspend, bakit nag-suspend? Gugulatin ko kayo, nag-suspend. Tsaka, doon sa mga, wag po kayong magpapaniwala doon sa information on Dagupan. Dahil hindi yun po ang officially page book ng Dagupan City LGU. Yan po ay Dagupan City Information Center. May nabasa nga ako doon na wag kayong magpapaluko, sabi ni Mayor sa information on Dagupan. Sabi nung nag-comment, saan kami magpapaluko kung tanga ka? Saan ka sinasabihan ka lang hindi ka magpapaluko. Ang sabi mo, saan ka magpapaluko? Di magpaluko ka doon sa tangang parehas mo. Diba? Maulan, kaya may nangangaway pa rin kahit maulan, ma'am. Oy, pero congratulations, kahit paano nanalo ang Gilas. Isang beses. Pero nanalo ang Gilas. Panalo ng Pinas. Pero give and take lang daw yan. Bakit? Give nila ang laro, pero take nila ang WPS. Gano'n ba yan? Give and take lang yan. Pero nagkaroon ng parang politika yun, no? Ibinigay nila yung laro, pero sa kanila naman yung WPS. Actually, yan ang medyo, West Philippine Sea. Dahil ka, sir, Aka ni Ola, kapartner Jerry Cambay, diyan ni Maugto. Kaya, napanood mo ba yun, Sir Butch, na naka-t-shirt yung pati yung mga senador na naka-West Philippines Sea? Wala namang problema, pero ang comment ng iba, kasi nag-comment doon para si Senator Villanueva, nagsabi siya na tungkol doon sa West Philippine Sea. Parang binigyan ng politika, dapat panalo lang. Sports lang, di ba? Oo, uncalled for. Pero tama rin naman, di ba give and take lang yan. Binigyan ng China, pinanalo ang Pilipinas para manalo rin kahit minsan. Di ba? Pero ang WPS sa China naman. Ang sinasabi naman ni Chat Reyes, yung coach ng Gilas, bakit nyo daw siya sinisisi? Hindi naman daw siya ang nagsabi ng 20 pesos ang bigas per kilo pagkatapos ng tatlong. Napunta na talaga sa politika ang lahat. Sabi niya, ba't niyo ako sinisisi? Hindi nga ako ang nagsabi ng 20 pesos per kilo ng bigas. Galit kayo. Imagine mo yung gano'n. Ay, ano ba yan? Napunta sila sa pagkapanalo dahil nagkataon naman talaga na Pero, nanalo tayo. kapartner Led, harapin natin ang totoo. Ang buhay natin, every second of our life, is governed by politics in itself. Correct. Kaya, Tulad ngayon. We must face it. Correct. Dapat face a reality. Pati sports na gano'n, pinulitika na. Sinasabi mo kanina, meron na ngayong starting tomorrow, September 5, arangkada na, implement na yung tinatawag na rice price cap. Okay. At siyempre, yung itong rice price cap na ito, bukas sa sabi ni PBBM, kasi pati yung cartel daw ngayon ka-partner Boots sa Kaparailit, parang pinapabantayan na niya maliban doon sa smuggling. Yan ang isa. Dapat mag-unearth pa sila ng mga hoarding, smuggling. Kasi marami yan, no? Oo. Kasi yung sinasabi nila na yung landed cost na 32 pesos ng bigas dito, palagay ko, nagsisinungaling na naman sila eh. Oh. Bakit magkano na bang
bakit, di ba si Presidente nagpunta sa may iba-ibang countries? Correct. Nakita nila yung kamurahan ng bigas doon sa kanila. Oo. Yun ang basis niya kung bakit nagbigay siya ng price ceiling na 20 pesos noon. Oo. At tama naman siya. Kung magagawa ng ibang country, ba't hindi natin magagawa? Bakit? Dahil sa greed ng mga negosyante natin at saka mga oligarchs. Kunwari, gusto nila gumapang tayo, pahirapan tayo, pero sila marangyang kabuhayan hanggang sa kanununuhan nila. Siguro isama na natin dyan partner Butch na itong mga negosyante, talagang gusto niyan kumita eh. Ang mahirap diyan, kundi pati ang gobyerno na dapat mag-enforce or mag-implement ng batas sa hindi magawa. Halimbawa itong mga illegal na ginagawa ng ito, parang yung iba talaga nagbibingi-bingihan at nagbubulag-bulagan. Hindi, bingit sa kabulag talaga. Di ba? Yan ang nangyayari. Kaya talagang nahihirapan din. Kahit sabihin mo may isang ahensya, gusto niyong labanan ito, may nagtatakip na yung mga ahensya. Ang mahirap nga, yung implementor pa natin, kasama pa sila. Nagpo-protection pa sa kanila. Oh, So, yung maging problema, di ba? tsaka yung mga nagsuporta sa kanila na yung mga relihiyon, ganun. Oh, kasama na rin 'yan, 'di ba? Oo. Merong mga gano'n. Sa hindi mo masasabi na talagang yung parang iisa lang, no? Yung may problema kundi ang dami kaya hindi madali sigurong ma-solve. May kasama na sa politika, government agencies, business, ay kung pinasukan pa ng religious din, marami pang 'di ba? Sino ba naman ang maniniwala na yung isang relihiyon mag-hoard ng bigas? Correct. Di ba? Sino maniniwala doon? Negosyante rin sila. Pero kami alam naman na ang kinokonsume na bigas. Oo. Ano ba yun? Kung halimbawang sana, kung kanila siguro yun for personal consumption, kung marami sila, pwede. Kasi ano nila yun personal consumption. Pero kapag halimbawa, ginagawa mo naman yun for business purpose mo, ibang usapan naman yan. Ang mahirap kasi they're preaching protection on the people, on the rights of the people, and at the same time the right to live. The problem is they are practicing abuses towards the people. Okay. Diba? Iba ang ginagawa nila. Yeah. Iba ang Sinasabi nila, ganon. Ibang ginagawa nila. Ganon. Kaya, Okay, sabi naman ni kapartner Richard Tamay Gubatan Sr. Ay, good morning. Kapartner Ilet, kapartner JN Boots, igan po sa Leptos at Alipunga, listening with my wifey and son RJ here in the US. Nandiyan na nasa pala siya. US. nandiyan ka na At pala. sabi pa niya dito ni kapartner Richard Tamay Gubatan Sr., Sir Boots, J. Ilet, alam naman natin totoo na may hoarding ng bigas. And not just bigas, pati sibuyas at sili at iba pa. Ang kawawa, sambayanan, mga hudas ng daran kasabwat nila. Correct! Abuses because they have to maintain lifestyle nila. Yan ang lalo na tulad kahit sabihin mong si President ngayon na siyang tumatakbong or umuupo as DA Secretary. Pero yun na nga, kung siya lang mag-isa, lalo malaman dito lahat, yung ibang nakapaligid sa kanya, ka-partner Boots, naku, minsan kung surface lang ang nakikita natin, pero doon sa baba. With our program, we can help. Yun lang, pwede nating pagdating sa smuggling, siguro, mga hoarding, mga ganyan, lalo na ikaw ka-partner Boots, syempre, medyo naiintindihan mo ang sistema na yan, kaya ipapaliwanag natin dito. Ilang beses mo na rin ipaliwanag kung ano ang pwedeng gawin sanang solusyon. At sana darating sa kanilang tainga. Oo nga. Oo. Kaya lang, kamukha sabi natin, may bulag, pipi, at bingi. Kaya kahit gusto po nating masolusyonan ito, hindi nagiging... Kilala mo ba si yung bulag, pipi, at bingi? Kapartner J, kapartner Kung D. bilang, alam ko na meron kasing mga figure na gano'n. Hindi, iba na ngayon. Ano na? Bulag, pipi, at bingi. Ano na ngayon? Si Tito Big at saka Joey. Sige. Nagbubulag, nagbibingi. Pag lumabas si Tito Vic and Joey, nabubulag at nabibigi at nakatawa. Bulag na nga yan.
Yung nasa pera po yan sinasabi, ha? Hindi po yung programa. Ay, sabi ni kapartner Richard Tamay Gubatan Sr., kilala daw niya yung Bulag Pipi at King. Kilala ko, Sir Boots. Kilala ni Sir Boots, no? Huwag nyo galang pilitin si Sir Boots. Baka masabi niya sa kababayan isa. Oy. Pero Diba? bukas, ang tabayanan po mga kapartners, simula na po yung pagpapatupad, yung sinasabi namin kanina ni Sir Boots na itinakdang presyo ng bigas sa bansa. Oo. Ito yung, Magkano naman kayo tinakda? ang sinasabi nga nila, yung milled, ano na yun? Yung milled at saka yung 45. well-milled eh. 41 pesos. Pero yung well-milled Well-milled. rice naman, 45. 25. Pero, ang nakakatakot dito, ang sabi naman ng mga ibang retailer, hindi naman sila susunod dahil mahal yung kuha nilang ng bigas. Di ba? Dapat, sugalan yung pananakot nila. Dapat. Di Oo ba? nga. We must learn to sacrifice in order to win. Paano yan? Kung halimbawa, medyo sa bagay, nung mga time, nung kasagsagan ng COVID-19 sa alcohol, di ba? May mga nag-hoard din yan. At meron talagang nahuli, di ba? Di ba tayo nagtinda ng alcohol eh. Pero ngayon itong time na ito, kamukha ng na-mention ni Kapartner Ilet, paano kung ikaw na retailer, nabili mo dun sa supplier mo, it's mahal. Paano mo ibebenta ito, no? Magbebenta mong palugi. Ang apektado na naman dito yung mga maliliit na retailers. Totoo yun. Ayan na naman, yun ang kailangan mabalanse at matigdan nung mag-implement dito, Kapartner Boots. Kasi hirap eh. Lalo kung binili mo lang, tapos retailer, sako-sako ka nga lang eh. Tapos biglang inilabas ito. Maapektuhan talaga sila. Sorry na lang sa kanila kasi they are actually accomplice. Kasama sila dyan eh. Maliit o malaki? Oo. Malit man o malaki. Ngayon, kung bakit sila magsasuffer ng consequences, nagpa-kwan sila eh. Nagpadala sila eh. Oo. Nagpadala sa mga pang-uto ng mga malalaking kapitalistang yan eh. Sa atin, okay lang. Sa ating mga consumer, dahil makikinabang tayo dyan. At least sa 41 to 45. Ngayon nga, sabi nga nung nakaraan, maabot ng magsi-senior citizen ang presyo. Pero sana hindi naman tuloy. Kapartner Jay, I still believe in the pronouncement of the President na bababa hanggang 20 yung kwan. Hanggang 20 yung bigas. But let us give him a time. Why? Una-una, you must subsidize the needs of the farmers. Okay? Tapos, second, ang gawin natin yung smuggling, at saka yung hoarding, pahintuin yan. Tignan na lang natin kung hindi... Paano nga niya mapapahinto Kapartner Boots? Sabi ni Kapartner Richard Tamay Gubatan, pray hard sana para sa lahat yan, presyo lalo sa mga mahihirap. Sanungin kita, paano nga niya mapapahinto yung pag-hoard ng bigas, pag-i-smuggle ng bigas, kung nasa loob din o alam niya kung sino ang mga kasangko dito. Sila nagtatakip din. At Sila saka, din ang nagtatakip. madalas na nahuhuli yung mga napag-uutusan. Para sa akin, it's just the willpower of the President. Yun. To start getting these hoarders, these smugglers, and at the same time, ito mga price manipulators. Yung bottom line, talagang ang government, lalo na ang presidente, kasi siyang presidente at saka the president natin. Kaya, at the secretary natin, bigyan lang natin siya ng panahon lang muna siguro. Kung yung pag-hoard ng bigas, yun na lang sabihin na lang natin, yung mga malalaking drug lord, di ba? Makulong. Mamayang konti makalabas din. Kaya nga eh. Because of our justice system. Saka kung di ka may nabakala nagpapahiral ka, partner boss. Yung parang yung political will, siguro yung iba sabi na kamay nabakal. Naranasan kasi natin yan kay sabi ni Kapartner Richard Tamay Gubatan, kamay nabakal, no one above the laws. Pag upo namin ni Partner Boots, patay lahat ng matakaw. Para tulad sa problema natin sa environment. Tanim ka ng tanim. Tapos putol naman sila ng putol. Ang dapat magbawal na magputol dyan. Halimbawa, hindi magbibigay ang DNR. O sila yung pero,
nangyayari pa rin. Nakakalbo pa rin yung mga bundok. Di ba? Yan ang nangyayari. Maliban siyempre sa dahilan ng kung may wildfire. Di ba? Pero, Samantalang yung mga illegal structures, Tanim na kayo ng tanim. Hindi nila May makipag-iba. namumutol naman. tapos makikita mo, yung pinagtaniman mo, meron na palang ano doon, solar power. O kaya meron na palang pagawaan ng ganito. O sa susunod, subdivision na yung bundok. alin? Subdivision na sir yung bundok sa susunod na panahon. Yung laging pinupuna mo, kaya wala magsasaka, wala na silang mataniman, kasi naging subdivision. Na ngayon, bundok na. Sabi ni Richard, Oh. bisita pa ang pumuputol ay aliwapilo. Hindi. Yung sinasabi mo ka-partner Jane na subdivision dating ang araw, hindi, nandyan na yan. Nandiyan na. Nandyan na sa mga highways dyan. Tingnan mo yung mga daan dyan sa mga bundok. Nako, maniwala ka sa akin. Talagang in preparation. So parang Tagaytay ng dating natin ngayon, sir. Subdivision development. Diba, yung actually yung Baguio ganun din. Overcapacity na nga dyan, overpopulated Nawawalan na. ng lamig ang mga bagyo ngayon. Pati gilid-gilid ngayon inaayos na pero delikado. Nawala na yung mga pine trees. Oo nga. Kaya, Nawala na yung famous pag nagpunta ka dyan, yung mga pine trees na pupunta. yung Camp mga- John Hay na lang yata yung marami ngayon. yung mga umuugong na, yung parang simoy ng hangin, umuugong dahil dun sa mga yung mga pine trees, gano'n, pag nandiyan ka sa Baguio. Oh, yan. Tulad niyan, di ba? Lagi natin sila pinag-uusapan tayo. Nung lasa nagtanim tayo. Pero, yan ang problema. Tanim ka ng tanim. Oh, nasunod lang utol. Hanggat inaalaw yan. Magtanim ka ng ma'am, ng bakawan, puputulin lang, di ba? Ganun. Tulad ng ginagawa dyan sa Swal. O, di ba, 1,000 na bakawan, pinaputol. Sinong nagpaputol, inutil naman ang DNR. Tatawag ka naman, biglang liko, gwapo barbershop. Ako labay te, gwapo barbershop. Sa labay ko, pogi. Di ba? Ang mahirap ka-partner Let, ka-partner Jay, yung mga pagpuputol na yan, sino ba naman ang hindi puputol? Samantalang budgeted dyan, pera yan, na tumataginting. Imagine mo. Ilang milyon? Oo. Oh. Akala ko dapat budgeted na protectional at magdanim. Pero may budget din pala pagputulin. Meron. Kahirap, no? Paano, saan ka ba pupunta dito? Ano ba talaga ang ano? Pumunta ka sa Tarlac. Asa na tayo pupunta ngayon? Gusto mo magtanim? Ihahayaan na maputol. Di ba? Itong bigas naman. Identify na yung problema hoarding, smuggling, di ba? O sabihin na natin kulang ang production, kulang ang support sa mga producer natin ng mga farmers at iba pa. Pero bakit hindi nasusunod? Kulang talaga. Instead na instead na yung pera na gagamitin sa pagputol, ibigay mo na lang sa mga farmers yan. Para gamitin nila sa pagtanim nila. Oo nga. Kasi wala silang incentive. Bigyan mo ng incentive. Sila ang bumubuhay ng taong bayan. Sila actually ang mga heroes. Kasi sila nagpapakain. Dapat minsan sama na natin si... minsan siguro isama na natin si kapartner Kapartner... Kita yon po, money making yan. Putol kahoy, sana putol ulo ng mga matako. Ay, alam mo ka partner Richard, meron din doon naputol na ang paa doon sa mga nagpuputol. Ay, naputol ang paa. Bakit naputol ang paa? Nagkamali siya, naputol yung paa niya. Siguro nakarama kaya naputol, diba? Minsan siguro, guess natin by Zoom si kapartner. Yung mga, tama yung sinabi mo na sana, Sir Butch, yung pagpuputol, ginamit na lang sana na ibibigay sa mga farmers. Yung pagpapatayo niya ng seawall, ibigay mo na rin sa mga farmers. Maraming pang mga proyekto na dapat pagtuunan ng pansin. Walang panunuorin pag ganitong umuulan na sumasayaw yung mga still shit doon, ma'am. Paano mo papanoorin? Nakadapa na lahat. Tapos nakabaon na. Nakabaon na ng football na sinasabi mo, Sir Butch, di ba? Naku, Diyos Ano ba nangyari? Ano ba latest doon sa bubuit mo doon, ma'am? Ay, doon sa iyong Nakadapa na nga lahat. Wala. So ano yan? Nagastos Pero, na tayo. ipapatuloy na naman daw ulit. Ipipili talaga ni Brat Boy. Ipapatayo ulit, additional budget? O kukunin sa Additional budget, syempre, oo. Talaga naman. Additional Siyempre, budget. naubos na yung Pero pagpatayo niyan. ang nakakaano doon, di ba, ang kinakalaban niya dagat. Oy, Alin?
siya, ang kinakalaban niya dagat, lalagyan niya ng... Paborito niya siguro kalabanan ng nature, hindi lang putol puno. Hindi mo ba alam na para siya si Moses? Nung hinampas niya yung dagat ng baston, di ba? Biglang naghiwalay na ganyan. pero ngayon yung Oo. ipinel niya yung tumumba lahat. Tumumpa naman lahat. Oo. Tumumba. Dagat na yan, ha? Dati puno. O saan pa yung iba? Pero narinig ko, mayroon daw mangyayaring some sort of protest rally Dapat regarding lang. those activities. Dapat lang, kasi parang, Aba, may pagkakataon pa sila. di ba, dapat lang, kasi tingnan nyo, dapat lang kung meron man yan, susuportahan natin. Kasi dapat lang, sila yung taga doon nga, sila ang ipinaglihi doon, ipinanganak doon, doon na lahat, hindi sila umaalis, sila ang nakakaalam. Samantalang siya, hindi naman siya taga dyan, di ba? Pinag-aralan niya daw. Yan ang medyo, No. kapag yan, master mo na. Yan, yung nakikita natin na sumasayaw na yan, ma'am, sa dahil sa alon, yan ba ay natuluyan ng natumba lahat? Natumba na Oo. lahat. Pero, ayun doon sa aking butiki, papatayo daw nila Hindi ulit. babaeng ahas yan, butiki. Hindi, butiki. Papatayo daw ulit. Yan yung di ba? Yan yung sitwasyon. Yan. Ipapatayo ulit. Mm. Another budget, another work. Diba? Reason. At least may reason Oo. siya na, kailangan natin additional budget kasi natumba ito. Kasi sinira ng Typhoon Goreng Oo. Hindi po, kasi tinumba ni Hana Patay natin ulit. Another 15% ulit ng advance. Saan maubos siya sa kaka-repair? Di pa nga natapos, puro repair. Anong 15? Magkano? 20? Ano Ay, ka 20. Ang hina naman ng butiki mo. Patay kang bata ka. Patay kang bata ka daw. Pero, naku, talaga. Pero dapat yan, kung may magpo-protesta, sige, punta natin at makinig din tayo. Oo. O, di ba? At, naku, ano kayong gagawin ni Brat Boy niyan? Alin? Pag nalaman niyang may Chik na mga lang. magpo-protesta. Bahala kayo sa buhay nyo. Papansinin kaya sila. Hindi. Ay, hindi! Kailan ko sa inyo, Yung ilang gusto niyong gawin, basta ito. Tuloy. Ayan, paano kung baon na ito? Baka hindi na natin makita yung mga bakal na yan, yung mga steel sheet na yan. Kasi Hindi. tuloy-tuloy yung ulan at alon ngayon, di ba? Kaya anong pwedeng mangyari? Ikaw, ka-partner boss, matagal ka nagdadaan dyan sa Lingayen, siguro. Oo, mga Baka natabunan na yan nung Pukdol. mga buhay dyan, yung mga scrap buyer. Scrap buyer. Hindi, goyo rin dalawa yun niya. Oh, isa. Kaya na sinasabi natin, di ba, na effect ng naging eyesore tuloy. Imbis na mapaganda, yung nakikita mo, yan na lang ang pasalamatan dahil libre na lang ang kagandaan na yan. Binigay, biyaya na ng Diyos yan. Pero, anong nangyari, ayan, may mga eyesore ka pang makikita pagpunta natin Sabi ni doon, diba? kapartner Richard, mga sakuna sa Pilipinas ay ipinagdadasal ng mga matatakaw at mga corrupt na officials. Oh. Bakit? Para ponduhan. Ang kalamidad ang ginagamit para kumita. Ganun ba ka-partner, Sir Richard? Parang di ba? Sinasakyan nila yung iba naman. Panahon ng kalamidad. Tingnan mo dyan, oo. Tanungin nga natin kung ka-partner let, Oh. kung yung mahal mong congressman alam ang meaning ng the word eyesore. Mahal. Mahal. Eyesore sa Oo. kanya nga yung mga Kasi the more you hate, the more you love, di ba? eyesore ang puno, eyesore ang Eyesore. panoramic view ng dagat. Ano ba kaya? Ano kaya ang definition ng eyesore in his own interpretation? Oh, yun ang hindi natin dapat makita. tanungin natin. Diba? Ba- Ano kaya pupunta siya kaya doon sa rally o hindi? Alin? Yung Siguro. paborito mong congressman. Ewan ko kung inimbitan nung number 1 supporter niya. Si General Versosa. Diba? Ayan. Natin siya. Mag-isip-isip ka na dyan mag-isip-isip dapat si General ngayon. Tama ba na nag-number 1 supporter siya? Palagay ko nagsisisi yun. Hindi ba siya nagkamali? Uy, pero kapartner Ed at kapartner Butch, pinag-uusapan na ngayon after ng eleksyon ng BSKE, pag-uusapan na yung tungkol sa na yan. Parang mas doon na pag-uusapan yung midterm election. Pero hindi tayo masyadong pupunta doon. Ang sinasabi ko lang ay yun doon na pagkatapos daw niyan ay pag-uusapan na ang
sino na ang tatakbo. Eyesore, sabi ni kapartner Richard, eyesore sa akin kisap mata, hihi, bulag pipi bingi. Ayan nga, sabi nga si Tito Vic and Joey na ngayon ang pula pipi at bingi. Hindi si Tito Joey na literal yan, ha? Speaking of barangay Sangguniang Kabataan election, umabot daw sa 1.3 million ang nag-file ng Ganon karami. Okay, so abangan nyo lang yung mga updates sa aming mga ibang mga programa dyan, mga kapartner. Okay, actually pati asin ngayon yung mga premature campaigning alisin nyo daw yung nandyan sa social media ninyo na kahit walang nakalagay na vote for, mali pa rin yan. Yan, Kaya ano lang kayo dyan. Chill. Sumunod lang sa dapat ay. Okay, ang Artan, sabi niya partner, ang CSC to take fast action on complaints versus government officials and employees involved in red tape. I think this is an what we call long overdue. Oo nga. Ang CSC natin ngayon, di ba, ang commissioner ng CSC, si dating secretary din, si Nograles, ano ba apelyido ni Attorney? Ibig nilang sabihin, noon very slow sila. Pero active naman ng ARTA kahit nung panahon ni PRD, maingay din ng ARTA, di ba? I mean, at saka ang CSC ang medyo hindi masyadong naging maingay that ang time. Ang ibig nilang sabihin, to take fast action. Ang ibig nilang sabihin, noon nagbabagal-bagal sila dati. Mabagal sila o walang ginagawa. Yan diba? Medyo posible, no? Kung hindi pa napalitan yung CSC natin ngayon, mabuti na lang at bago na ang secretary I natin. once belonged to that office way back 1977. Tagal na rin, as a personal analyst dyan sa Civil Service Commission. Ayan, nagkaroon daw ng MOA signing yung function ng dalawang offices. Yung kasama na ang CSC at saka ang ARTA. Si Carlo Nograles, Attorney Carlo Nograles, Secretary Nograles, siya yung ang ARTA, natin, chairperson ng CSC. Hindi na kailangan yung mga MOA ka, partner Jay. Parang trabaho na agad yan. Oo, trabawin nila kasi that is mandated by law. Kaya nga. Para formal. Kailangan pa yung mga MOA na yan. Para may launching. Kasi kung titignan mo, marami talaga nagko-complain. Kaya lang, kung wala rin naman mag-action just sa complaint, kasi maliban sa CSC, di ba pag may government officials or elected official na may problema, pwede sa ombudsman. Dito sa CSC, ibang din yan. Administrative. Diba? Administrative naman. Ang dami nga pwedeng pagsumbungan ng opisina, pero minsan, ang tagal-tagal na pero nandyan pa rin, di ba? Hindi naman natatanggal, hindi naman na-actionan. O minsan, natapos ng termino bago ma-actionan, di ba? Yan ang nangyayari dyan. Kaso, nakita nila na walang fast action. Oo nga. At sila mismo ang umaamin, di ba? With that kind of pronouncement. Sila mismo umaamin. Ito, ang ibig sabihin nila na tungkol dito sa red tape, talagang may problema pa rin. Nabawasan na, pero meron pa rin. At marami pa rin siguro. Hindi sila nagkaroon ng fast actions noon. Kaya, what happens? Ano bang effect ng red tape ka, partner, Butch? Pag sinabing Pag sinabi ang red tape, siyempre, kunwari, nag-apply ka ng business permit, marami mga requirements na kailangan mo. Instead na makapag-umpisa ka na kagad, ano mangyayari? Delayed ang kwan mo. At saka yung mga red tape na yan, sometimes that is trying to avoid. That's one way of denying one's privilege to somewhat make a business or what. You know? Kunwari, dito sa Pilipinas, yung mga gusto mag-invest dito, ngayon, bibigyan nila ng maraming red tape para suhulan mo na lang para mabilis ang aksyon. Kaya imbis na pabilisin, pinapatagal ang dapat mabilis para may pampadula sa may red tape. Ang red tape is the number one source of corruption. Yan ang kwan. Bagay, panahon ni PRD, yung ease of doing business, talagang pinush nila yan. Kaya maraming mga nagbukas ng panibagong telcos. Dati pahirapan yan kaya maraming di ba, na sinasabi nila sa sobrang dami ng requirements, yung investors, nawawala na ng gana. Dito na lang sa probinsya, sa munisipyo, di ba, katakot-takot na red tape, mag-apply ka lang ng business mo.
Ano mangyayari? Ba pababalik-balikin Ang pa dami ba, ka di pang ba? dadaanan, dadaan ka pa sa municipal council, ganito Ah. ganon. Tapos pagdating mo dun sa municipal council, kung ano-ano mga hinahanap na keso chichibureche, ganon. Kahit maliit na bagay lang na pwede na sanang Yung ihabol pala, pera lang i-consider, ang di ba? kailangan. Yan, Oo. actually, talagang dapat ay mawala yan. Kasi, yan ang papatay sa ating ekonomiya. Imbis na maraming magtatayo ng negosyo, dahil dito sa red tape na ito. Siyempre, kung ikaw, naglagay ka ng malaki, anong gusto mo? Di ba, babawiin mo yun? Saan hahampas yun? Sa taong bayan. Yan ang naging Di problema. ba? Ang mahirap dito ka-partner Butch, kung limited lang ang puhunan ng isang mamumuhunan, halimbawa, mga SMEs, tapos magre-red tape pa o dahil sa red tape, baka mamaya, yung kanyang sabihin na natin yung kanyang budget ay hindi sapat para masustain yung ganun katagal, ibig sabihin baka pa malulugi na siya. Tama. Doon pa lang, di ba? Oo, doon pa lang. Kaya, yun lang sinasabi nila yung ARTA, CSC to take past action complaints versus government. ARTA isa, di ba? Yung ARTA, ito po yung isa sa Anti-Red Tape Authority at saka CSC. Ito yung po yung nagtambalan. Sana na lang magkaroon ng mas magandang resulta kung nag-combine na sila na tulad nito. Kasi siguro pag nakita ng ARTA, ang SCSC, madali naman siyang umaksyon. Basta may inireport si ARTA. Parang ganon. Ngayon, sino ang controlling dyan sa dalawa? Considering that ARTA is a creation of law. Whereas a CSC is a creation of the Constitution in itself. That is an independent commission as mandated by the Constitution. Ang ARTA, gawa-gawa lang ng yan. Ba't ka makikipag-kuhan yan? Hindi kaya ginawa na nila ito ka-partner Butch para magkaroon din ng dagdag parang authority or dagdag power na meron doon sa ARTA kasi dahil created by naman siya, di ba? Hindi ka mukha nito si SC, pwede silang maggano ng administrative or in case of sa mga elected official. Bakit kailangan bang ARTA samantalang katulad ng sinabi ko, independent naman yung Baka si CSC naman, wala naman siyang parang sa nakikita ko, wala naman tayong nababalitaan kasi na may kamukha ng ginagawa ng sa ARTA ngayon, nag-iikot sila, para i-promote at tapos para gumawa sila ng action doon sa mga kino-complain. Although tama sinabi mo dapat CSC ginagawa nila. Pero parang wala silang ganun hindi sila ganyan ka-aggressive. Hindi sila ganyan ka-aggressive. Walang massive information ng CSC. Para sa kanila hindi sila proactive Ano lang siya reactive. Basta may nag-complain, ganun lang. Magtanong ka kasi sa mga tao what's all about the Civil Service Commission, hindi nila alam yan. Basta alam lang nila dapat pasado ka sa civil service para makapasok sa government. Yun lang. Ang ganun lang talaga. Para makapasok ka sa gobyerno, yung sabi civil service eligibility. Para yun lang sa mga nag-a-apply. Ayun. Kaya syempre yung red tape na yan nga partner Butch hindi rin naman bago sa iyo na baka minsan dumaan meron ding nangyari sa iyo na parang kailangan mong daanan din yung ganun dahil may pinoproseso ka, di ba? Yes. Kaya alam mo na talagang realidad na nandyan yan, di ba? Realidad na nandyan ang lang. Sana itong ease of doing business talagang makatulong para sa ating mga negosyante sa mga transaction nila na mapabilis. Fast action. Bandang huli, rin naman talaga yan. Bottom line, resulta na gumawa ng fast action para magkaroon ng resulta. Hindi lagi lang tayo nag-uusap. Hindi mo lang dapat sabihin yan. Kasi that is mandated by law. Yung mga duties and responsibilities are mandated by law. Kaya hindi na dapat nila sabihin. Pero sabi niya, Sir Butch, our memorandum of agreement with the Civil Service Commission will tell the people that we are serious about it in our fight against the red tape and will make no exceptions. Was there a time that they were not serious? Was there a time? We will investigate. After due investigation, we will recommend appropriate charges, whoever that may be. Yan ang sinabi ni Ernesto Perez, ang Director General ng Anti-Red Tape Authority. Sabi ni kapartner Richard, red tape sa karamihan, privilege kuno. Sabay suhol sa mga nasanay sa korupsyon.
Privilege man, sa mga nandun sa ahensya na yan. Pera-pera lang or other means ng government income. Kilala ko, ko rin mga nakaupo dyan. Personally, ARTA ay isa lang diversion, kita ulit. Ay, ganon. O, so, ano sasabihin nila? O, Arta, wag nyo kaming basta, ganon. Oo. Basta wag nyo kami Wag naman na sana mangyari, no, na parang, di ba, nung nahuli sa investigasyon dyan sa commission, dyan sa Kamara at saka sa Senado, na hindi natin alam pati yung mga PIDEA dahil sa problema natin sa droga, ka-partner Butch, eh. Tapos ang supposed to be ang PIDEA, sila yung, di ba, kay nilagay yan para talaga yung problema natin sa droga. Yes. Oh, yan. Pero nung huli, kasama pala pati na rin yung opisina nila. So may na-involved na rin sa kanila. So para nailagay tuloy yan, tapos na-involve ka, di ba? Hindi ka naging solusyon, part ka ng problema. Or part ka pa na nagtatakip doon sa problema. Tama. Di ba? Yan ang nangyayari. Tama yan. Ano yung problema natin? Ako, paano yan? Nagbibigay tayo ng solusyon, pero yung solusyon mo, problema rin. Oh. Ito may tanong dito. Totoo ba na magpapatayo sila sa SWAL ng 6 o 8 Coal power plant. power plant? Oh, yata, oo. Magdadagdag ba sila? Di ba? Parang kinukontra na nila na magkaroon ng coal power plant dahil sa pollution. Kaya nagsasuggest sila ng yung mga natural natural sources natin ng ano ba yung natural resources natin ng mga yung mga green energy yata na tinatawag din. Pero kung coal power plant ang ayaw ko kasi ka-partner Butch, kung nabalitaan niya na may ganun. Ang sa akin lang, ang gusto ko lang malaman, gusto ko lang kayo matanong na dalawa. Between the two, nuclear plant saka coal-powered plant, which do you prefer? Kung murang energy, syempre, ang sinasabi nila about sa nuclear. Pero pagdating sa safety, maaari siguro may effect pa rin ang pollution ng ang coal. Pero yung nakikita naman natin na panganib ngayon at pinag-uusapan dyan sa Japan at sa naging desisyon ng Germany, para mas okay na sa akin yung coal, solar, tsaka yung wind. Pero wag muna tayo sa nuclear. Ikaw, ma'am. Anong mo dyan? Take mo. Kulubaitan. Sa akin, yung wind power. Hydro, okay din. Marami naman tayo ngayon. Actually, ang mga dam natin, dahil rich in tubig din tayo. At saka yung mga project nila dyan na coal power plant, seawall na yan, election na, matatapos ba nila yan? At nakakasigurado ba sila, makakabalik sila? Kaya nga minamadali eh. Kaya nga minamadali si ka-partner. May approve. Merong gusto ng mga tao, hindi. Bahala kayo sa buhay niyo. Basta maitayo ko na ito. Halimbawa, ipinatay nila yung seawall, yung coal power plant na yan na sinasabi nila, malapit ng eleksyon, matatapos nila kaya yan hanggang sa termino nila sa 2025. At nakakasigurado ba sila na makakabalik pa sila sa eleksyon? Oo. Sigurado ako, makakabalik sila. Dahil sa machine. Yun pala. Ikaw ang nagsabi niya, ka-partner ulit. Galit ka na sa resulta ng machine. Oo. Hindi kasi problema kapag machine ang nag-decide. Hindi mo, alam naman natin ang pagkaka-elect, public trust ito. Kaya ang bumoto sa iyo itong mga tao dahil, nagtitiwala sila sa iyo. Yung publiko. Pero kung magtitiwala sa iyo ang machine, wala nang boss ng mga servos. Yan ang problema doon. Kaya bahala kayo sa buhay nyo pag katulad ngayon. Ano nangyari? Gusto gawin na lang niya ang gusto niyang gagawin. Bahala kayo sa buhay nyo. Total, pagdating ng eleksyon, pananalo bibiling ko lang yung makina, tapos na kayo. Bibilin lang yung pagmanipula. Ganun no? Actually, patagal ng pinag-uusapan yan. Ang isa sa mga maingay niyan, si Attorney Chong. Parang Chong yata yung yung isa. Pinag-uusapan nila yung tungkol. Nagkakamali si Pelido, pero isang lawyer din na tumakbo na siya yung may kaalaman siya doon sa mga machine. Talagang mayroong mga advocates din or grupo na nagbibigay sila ng impormasyon patungkol dito sa Smartmatic
Smart Magic. Ano ba yan? Sana this forthcoming election or the election in 2025, yung spokesperson ng ng COMELEC will be true and honest in implementing the COMELEC laws, rules and regulation. Oh. Sino mga ba yung spokesperson? Nang? Hindi na si COMELEC. Garcia kasi siya ng commissioner Andali lang. Hindi, di ba sila yung salita ng salita? Pero Hindi siya ang spokesperson. pero siya yung commissioner. Pero magaling yun Sabi ni kapartner Richard, no to space for another environmental problems. Nuclear is better than coal. Wind is okay. Puro lang pangako mga yan. Walang care sa environment at sa tao. Pero pareho may effect kasi yan. Ang coal, talagang meron ng scientific study na talagang meron din ng effect sa nagko-contribute ng pollution. Kaya lang yung nuclear, ginagamit na rin ng maraming bansa. Kaya lang ang tanong, handa na ba tayo ang kakayahan natin para sa ganito? Hindi naman kamukha sa Japan sila nga mga expert na kapartner Butch, pero Wala rin. umarap pa rin sila sa problema na tulad ngayon. Oo. Tubig nga, pag-dispose lang nung kanilang yung kanilang wastewater. Wala rin. Naging global global issue. Dahil ang tubig na pagtatapunan nila, hindi mo na pwede sabihin, hanggang dito ka lang sa ng Japan Hindi Tulad din nung dyan sa yung mga residues galing sa mga mining company na kinukwento mo partner boss. Kala mo yung mga residues ng halimbawa ginto dyan sa Limahong Channel. Hindi lang dyan sa Lingayen, napupunta pa sa Dagupan, sa Pabian, dahil Spreaded by the waves. the wave. So same din. Yun medyo mas na yan partner boss Sabihin na natin may solid pa yan, component. Paano yung tubig? Mas madaling dalhin kahit saan. Yan ang problema. Nuclear can kill a lot if not ready. Walang kapartner Richard. Yun na nga kasi tayo dito kung ready na ba tayo. Wala nga tayong naririnig na mga scientists at totoong expert sa pagpapatakbo ng nuclear. Isa lang naman ang nagiging maingay dyan, partner, yung nagsusulong na may operate yung naitayo nung panahon ni Marcos Alam mo, Sr. yung mga nuclear na yan, considering that they're creation of men, they are in itself imperfect. Because there is only one person who can perfect everything. He's up above, di ba? Oo. Kaya, huwag na nilang pagpipilit kung damaging naman sa taong bayan. Sana kung may Paano expected kapag ready na aprobado tayo. na sa bayan ng Sol? Nang, Yung pagpapatayo ng Mga coal plants. coal plants. Sa Labrador naman, di ba? Yung balak nila yung nuclear naman dyan. Sual is not Pangasinan. Sual, is not Labrador. Northern Luzon. Sual is not Region Hindi 1. pala Sual, Sual Labrador. is not, or Labrador itself, Pagtatayo. they are not the Philippines in itself. Bakit ko sinasabi niyan? Kasi just in case na magkaroon ng problema, maapektuhan ang buong bayan, ang buong nasyon natin. Oo nga. Hindi lang yung bayan na Kaya yan, na sila lang. sinasabi ko na Labrador is not Pangasinan, Labrador is not Region 1, Pangasinan is not Luzon, and Pangasinan is not Philippines in itself. Pagdating sa maging Pagdating epekto nitong Sa kuna na darating, na epekto ng Ganyan ang naiisip nilang proyekto. Marami namang pwedeng pagtuunan ng pansin ng proyekto na pwedeng pakinabangan ng mga tao. Bakit ang seawall? Bakit ang nuclear power plant pa? Marami naman. simply, partner led, Simply what? malaking pera. Ay, malaking pera talaga. Malaking pera yan na involved. So, Imagine, 20%, Hmm. tapos meron ka pang commission Hmm. throughout your lifetime. Oo nga. O, di ba? Okay. Basta kung ang ating pag-uusapan naman kasi, it's tungkol dyan sa energy ka partner. But talagang kailangan pa ng matinding pag-aaral Kailangan may dagdag mga expert ang magpapaliwanag dyan. At saka syempre, kasama na rin ang gobyerno para ipaalam na talagang ready na tayo. Hindi lang pwedeng isang tao lang nagsasabing kaya natin. Sana ang pag-ooperate niyan, pwedeng nagsalita ka lang na kaya mo. Oo. Hindi Di ba?
kailangan talaga merong mga eksperto talaga, mga kapartner. Mula doon sa pagpasok mo hanggang paglabas, hanggang doon sa mananagot, sa mga ways na pwedeng ma-generate ng power plant na yan. That's true. Yan ang kailangan. May batas Sabi na ni ba tayo? ka-partner Richard, Oo. ang mata ko, iniisip pang sa kanila, not for the people of Pangasinan, ka-partner Ilet. Ayan, ha? What was our life then during the years? Tumingin ka lang. Ang ganda-ganda ng buhay sa natin. langit, 'Di ba? Ang life span natin noon kuwan, pagkat ang hahaba. Oo. O ngayon paiksi yung may lifespan ng tao. masungan. Why? Because of so many nuclear waste. Maraming mga chemicals sa kasi nga dami ng mga mga chemicals, yung mga gamit nga natin kahit sa pagluluto, ka-partner Butch, minsan sa dami ng gustong hindi na matyaga ang mga tao pasarapin ang luto nila. Gusto nila instant masarap. pero instant masarap, pero yan ay pinoformulate na damaging, nila. No? damaging sa katawan mo. Oh. Hindi ka mukha dati Kaya mong pagsagaan Like na yung mga- pakuluin ng matagal ang Oh, lalo na yung mga bitchin, lalo na yung mga magic sarap. yung mga natural na lasa, di ba? Oh. Ngayong mga ganun syempre yung iba talagang sinasabi nila, ay hindi, ano lang naman yan. Well, lasa tao. Sinasabi lang naman namin, talagang yung mga ginagamit na natin ngayon sa dami ng mga chemicals, nakakadamage sa atin. Lalo na yung pampasarap ngayon, yung pampasarap sa election, yung Smart Magic. Pampasarap sa election. Paano Pero papasarap sa palagay ko, resulta? pero sa palagay ko lang ka-partner Boots, baka maalis na rin yan, yung Smart Magic. Pero ngayon na, yung... Ang tagal naman. Pero taon-taon na lang pinag-uusapan na hindi na yan Pero yun pa rin Alam mo, sa totoo lang, noon, ang dali-dali ang hirap mandaya, to be honest. Pero ngayon, in a wink of an eye, click! Ganun lang yung Ang sinasabi makina. 1 week before, alam mo nang mananalo ka. Hindi, ang sinasabi kasi nila, nag-a-assure sila, di ba, may mga mock election, tama ba yung result, tapos may mga IT tayong nakakausap, mga IT expert, pinapaliwanag nilang, pwede bang i-manipulate yung result? Di ba sinasabi nila, hindi madali kung gagawin naman yan, pero posible kasi di ba nung nakarang election, nagkaroon ng issue yan, ka-partner Butch, during sa election, parang nagkaroon ng glitch yung di ba, machine? Oh. At naging yan, talagang nagkaroon ng matinding issue yan na kahit sabihin mong, alam mo naman sa computer, parang restart lang na very lang, pwede nang mapalitan kahit sandali lang ang numero mo, di ba? Alam mo yung sinasabi lang glitch, mind conditioning lang yun. Hindi glitch Mind yun. condition. Parang part ng system yun. Oo. Na kunwari glitch lang, pero yun ang parang transfer na parang ilaw, click, gano'n ba? Oo. Di ba? Sasabihin Sisindi na nila eh. sasabihin nila na nagkaroon lang ng ganito ganoon. Sabi ganun para justified yung resulta ng election. Ayun, di ba kaya nagprotesta rin sila, no? Nagprotesta si President PBBM nung tumakbo siya na Vice President kay BP Leni. Pero hindi natapos at kailangan na nilang yan ka-partner Butch dahil tatakbo na siyang presidente. Yan ang problema dito. Pag tumakbo ka na, kung meron kang complaint, kung Manahimik ka. pag tumakbo ka, bali wala na yon Oo. complaint mo. So, sino ba makakapagtagal? 3 years, wala pang resulta. At eleksyon na naman. Maghihintay ka habang buhay sa resulta. Tanungin natin yung spokesperson ng COMELEC. Oo nga. Sana may pagkakataon tayo. Si Attorney Salas lang ang pwede nating matanong dito. Ganun ba? Pero, ewan ko lang kung pwede sumagot ng ating COMELEC Commissioner from National dito sa ating programa. Subukan natin. Sino bang COMELEC commissioner? Garcia na, sir. Smart Matic na yan, sabi ni ka-partner Richard. Hindi na maaalis kasi kasama na sila sa corruption. Kamag-anak ng matatakaw sa politicians. Di ba? Nangyari pa ng panahon niya, no? Nagkaroon ng isyong bumili talaga sila ng maraming machine at nakita doon sa isang kandidato ng presidente, doon sa kanyang mga lugar, sa bandang Cubao. Alam niya na siguro kung sino yun. I hope Kasama sa mga yellow tard yan. kasi tingnan mo sinasabi kong spokesperson ng COMELEC kasi walang nagsasalita kundi siya lang Oo nga Di ba? Correct. Pero pa yan, sino bang spokesperson yan? Tingnan natin ka-partner. Bakit narinig mo ba yung spokesperson? Hindi, sa amin naman, lagi namin na-interview yung isa, yung spokesperson nila. Kaya ang
Baliban kay kay Garcia, yung isa pa na nakalimutan ko lang yung pangalan. Lagi rin natin na interview. Actually siya nag-explain about dito sa election natin ngayon sa BSKE. So pero pagdating sa national niyan o sa midterm election na ng kailangan na natin ng senador na naman uli or ewan ko lang kung sino magiging spokesperson natin diyan. Spokesperson. Pero napakasipag Mas maganda na rin ang mismong commissioner ang sumasagot. At least siya na mismo, 'di ba? Kasi siya naman ang mag-i-implement ng lahat. Mas maganda rin na ganun. 'Di ba? Yan ang isa sa mga titignan natin. Okay, so kaya mga kapartner, kung pag-uusapan natin yung patungkol dito ngayon sa red tape at saka ng ARTA, naku, parang tulad din ng problema ng bigas yan. Lagi lang pinag-uusapan. Di ba? Tulad lang ng putulan sa bigas, nag-uusapan ng problema, alam ng problema, pero hindi na susolusyonan. Ano na tayo? Saan na tayo? Di ba? Kasi kapartner Elet, last year pa nga, pinabanatan yung mga di partner, yung pinutol na ganito. Pero ano ang action, di ba? Pero wag lang tayong magsawa na ipaalam sa mga tao na may ganito, di ba? Hindi kasi naman tumahimik din tayo. Kung mayroon lang kailangan malaman yung tao, hindi kailangan ipaalam natin. Ayan, si Comelec spokesperson Rex Ludianco. Yan, yung isa sa mga spokesperson. Meron ba spokesperson na meron yan kapartner. Ngayon ko lang nakita. Kasi palagi nagsasalita kasi yung si George Garcia. Akala ko siya spokesperson. Dati naging spokesperson siya last election. Pero after election, ngayong taon na ito, itinalaga na siya bilang ito na yung commissioner. Naging spokesperson siya nung time ng election nung nakaraan administrasyon. Okay, sige, iwanan muna natin yung Comelec, yung Smartmatic na yan. Saan na tayo babalik? Ang sinasabi naman nila dito ka-partner Boots, regular drug test daw sa mga pulis. Di ba ginagawa nila yan? At meron sila ngayon na may hepe, partner. Mandaluyong. Sa Mandaluyong, di ba? Mandaluyong ba yan? Mandaluyong City. Hepe pa, kasama doon sa nagpa-positibo. Yun ang parang nakakapanghina, no? Nakakapanghina dahil yung sila yung inaasahan mo na mag-implement sa batas, uhulihin yan, di ba? Tapos, pero yung mga nangyayari sa kapulisan ngayon, pero inulit ko hindi naman lahat. Dahil maraming naman tayong mga kaibigang pulis na matitino, di ba? Pero mahirap paniwalaan, pero totoo yung nangyayaring sila mismo yung mga balitang gumagamit ng shabu, matataas na opisyal ng pulis. Naku, totoo at nakakasyak. Hindi. Partner Let, alam mo, through my experience, ang dami rin akong mga kaibigan na mga police, mga intelligence agent, Alam mo, yung may iba, talagang they are lured into practicing that shabu. Bakit? Kasi pag nagpipenetrate sila sa isang sindikato, kailangan they must join them to know them and to get them. As a sort of, not that I'm trying to justify, yun ang mga ibang rason kung bakit yung mga iba na huhook sa drugs. Yung mga intelligence agent na yun, na yung mga penetrator, ngayon, na-addict na rin. Gano'n? Na-addict na sila at na-influensya nila yung mga kasamahan nila. Na-influensya nila. Kaya, yung bad egg na sa isang basket, nadadamay yung mga ibang through the practice. Yung bulok na kamatis, nadadamay yung ibang mga kamatis. Yes. Kasi patulad ng recycling, nagtataka na tayo sa recycling. Pagtutulak ng baka ninja cups, di ba? Tapos na yung paggamit. Hindi, yung recycling naman, that's already ng greed. Mandaluyong, di ba? That's already greed, ka-partner. Yung billion na ang pinag-uusapan they're not contented with the increase of salary by then President Duterte kasi with the mentality that the more they have, the more they crave to have more. Pero sinasabi nyo kapartner Boots, yung ginawang surprise visit
para doon sa drug test sa Mandaluyong City Police. O, inalis. Sabi ni kapartner Richard, sa matagal na yan, pero madaling maayos na mga hepe, PD at sa taas. Sa Intel lang yan, kapartner Boots, pero mas marami pang kapulisan gumagamit. Yun nga, natsyempohan lang yan, tulad yan, nagkaroon ng, Tulad ng drug, yung parang surprise drug test na ginawa nga sa Mandaluyong, di ba? O yung happy mismo, nagpositibo. Ay, agi. Tsaka yung sunod-sunod na At committee hindi lang hearing yun, ng di ba? Yung bukod pa doon sa ilang opisyal pa ng pulis, di ba? Yung talagang nagpositibo sila sa paggamit ng ng shabu. Sabi ni kapartner Richard, dapat non-schedule mga drug test kanto. O tama, dapat hindi nila ini-schedule katulad ng ginawa sa Mandaluyong City, surprise drug test yun, di Pero ba? ang iniisip ko lang, di ba, kapartner Boots, syempre ang mga PNP, ano naman yan kung anong sinabi naman ng mula sa taas, susunod. Pag sinabing, lahat kayo sa station na ito, drug test. Walang iiwas Wala. Di ba? Kasi ano yan uutos ng Pero katulad yan sinabi ni kapartner Richard, dahil Colonel ito, dapat hindi nila ini-schedule yung surprise visit. O halimbawa pupunta sa ganyang hindi nila sasabihin, pero bigla nandun na lang sila, di ba? Tama. Or dapat kung may gagawa niyan, merong ibang para sila sabi ni kapartner sabi ni kapartner Richard, dapat NGO daw ang gumawa para patas. Tama. Pwede. Siguro merong silang, kumbaga kung may task force na ginagawa, ito rin is ganon. Na Pwede talagang Pwede gagawin nila. Pero kung titingnan mo, kung schedule mo na yan by station, nandyan nakalista yan Parang dito sa atin, kunwari, alam mo na kung sino lahat ng tao dito Oh. Pag in-schedule natin, lahat. May schedule. By batch muna tayo. Batch 1, yung mga technician muna. Batch 2, mga reporter na. Wala namang makakaligtas sa'yo kasi nasa listahan mo yan makikita mo na lang. O kung sino ang gagawa doon sa pag-test, yan ang usapan. Ito siguro sinasuggest. Kasi baka mamaya, dahil gusto rin proteksyonan nila, yung resulta may pamamaraan kasi yan di ba? Pag magte-test ka kasi partner Butch dahil mga galing nga, alam nilang gagawin nila na kapag tinest ka, ay pwede kang mag-negative. Di ba, Colonel? Ewan ko kung medyo may idea si Colonel na ganyan na may pwedeng silang i-take yata na something or meron silang kailangan gawin para kung yung simpleng drug test lang na ihi ay pwedeng mabago yung result. Hindi ka mukha yung parang sa hair follicles kukunin, parang meron doon na hindi siya basta-basta parang ma-i-deny or basta mapapalitan yung resulta. Okay, siguro yung mga gumagawa ng test yan silang pwedeng mag-explain or si Colonel siguro may idea tungkol sa ganyan. Pero diba? nakakahiya, nakakahiya yung mga sunod-sunod na pangyayari. May biglang surprise drug test. Tapos bigla magpa-positive. Ang happy pa ng Mandaluyong City, bigla magpa-positive. Hindi lang yan. May mga mataas na official pa doon na nag-positive din. Ano ba yan? Kapartner Let, totoo nakakahiya yan. Pero sa mga walang hiya, hindi nakakahiya. Di ba? Okay, tama ka. Baka pag sila dyan, batch of honor pa sa kanila yan. Oh. Sabi nila, hindi ako nahuli sa ganito. Laki, di ba? Sir, pag sila pag sabi ni ka-partner Richard Tamay Gubatan Sr., ang mata ko always think ahead of the worst. Correct. Tama. Ay, lasing. Alam mo, I still remember during my younger days, alam mo, mayroon akong kaibigan na PMA graduate. Alam mo, doon mismo sa opisina nila sa Camp Crame. Noon, doon mismo sa opisina nila, gumagamit sila. See? Pati yung mga mista niya na mga younger, kasi kapitan siya noon Anong year yan, sir? Siguro mga yun. When was that? Mga siguro. Kasi panahon ni panahon. 8 years. Panahon kasi ni Pero ano na kaya ang nangyari doon ng sa administrator issue na 6.7 billion na shabu? Wala na tayong narinig Alin? Kung ano ang nakagawa ba sila ng batas sa hearing? May silang pahambang kaso? Unti-unti ba nalulusaw. talaga yung buong unit ng Unti-unti naman natatakpan. Unti-unti nalulusaw. Kasi parang, hello, di ba dati nung sunod-sunod yung Senate hearing? Tapos pinag-uusapan, imagine, isang tuniladang shabu yun na nagkakahalaga ng 6.7 billion pesos. Ay, agi. Pero ngayon parang wala na, natabunan na yata.
Di ba natabunan na ni Ano na bang Tevez? update? In aid of, In aid of political grandstanding In aid of election na rin ba yan? and in aid of their pocket. Oo. Pocket, Pero pocket. tingnan mo, partner Butch. Ni sana abul hindi sala. na- Sekonto abul sala yan ka-partner. Ghost na yan. Abul sala to. Salamat ka-partner Richard. Okay. Bakit nagkakaroon kami ng parehas na mentalidad ni kapartner Rachel? Syempre siya rin kasi ayaw niya rin yan eh. Oo. Kaya nga, ang advocacy niya na yan, ay tinutuloy-tuloy niya lang. Nung gano'n na siya, nagkaroon na rin siya ng para NGO, ay parang wala makakapigil sa advocacy rin niya ngayon ng dapat malaman ng tao. Okay, posible daw tataas na naman ng 0.90 hanggang 1.10 ang kada litro ng diesel. Ano ba yan? Sana pati ito, tulad ng bigas, Pricing. i-rice cap na Oo. Pwede na rin mo i-price cap nyo na ito. Oo. Kasi, Yung buong August, wala tayong asahang pagbaba. Ngayon, September, wala na namang asahang pagbaba. Hindi, alam nyo kasi ito ang supposed to be yung pang-counter natin dito sa mga pagtaas sana ng pagtaas mga ng prices na ito. Pag hindi na ibinenta ng gobyerno yung Petron noon, at the same time, yung dinevelop nila yung source Alam of ko na energy yan, kung natin sino dito. tinutukoy mo, patay na. Oo. Tapos, ito ka-partner, ito isa pa, Same, Dapat- both tayo, ka-partners. Kung anong ka-partner, Richard? dapat, to dig deeper, To dig deeper. Dapat, yung i-refuse nila yung influence ng Saudi Arabia sa mga authorities natin in order that they're not going to develop our energy resources over there in Palawan. Meron din palang parang connection yung Middle East or mga Saudi. Siyempre, kasi pag malaking kakompetensya nila yan. So sila, kakompetensya nila. kumbaga sa wag mong hayaan na merong biglang malaking Competitor. ka-competitor. Oo. Diba? Pigilan mo. Oh, Richard, maggasolina ka na ngayon. Tataas ang gasolina bukas. Hindi, sa Amerika hindi. Ay, ganun ba? Pero, kapartner Richard, paano yan? Nandiyan ka sa Amerika, paano mo mababantayan yung pagbibenta ng lupa dyan sa bundok? Pauwi-uwi naman kasi siya. Oo. Di ba? Namomonitor mo ba? Diyos ko. Kailangan Sana, meron din siyang palaka at saka na nagbubuhay. Yung mga kaibigan natin na hindi pa nakapag full tank, mag full tank na kayo dahil tataas na naman ulit daw. Kasi ang sinabi ko sa kanila, buong August wala tayong asahan na pagbaba. Is puro spaghetti pataas. Pagbungad ng September, spaghetti pataas pa rin. Christmas na. Sana ito rin, tignan din ng ating na bakit sila taas lang taas silang buwan pa lang? Ang pagdating naman ng mga tao. Kanaw-nawa buwan-buwan daladtan. yun, di ba? Kwanto ng kapartner. May hoarding din sa sa mga oil. Meron. Ayan din. Meron. Problema din natin yan. Yung pagsuspende ng excise tax, hindi Di ba- naman nila kayang gawin. Di ba ang Amerika, Hmm. nag-hoard yan ng mga gasoline doon sa part ng Alaska? Ganon. Meron din Oo. siya Para makontrol yung nila yung prices kung sinong gusto nilang patay sa isang country. Gabe, no? So, Meron yan. Parang economic sabotage. International sila. hoarding yan. That's what International. determines. Pangmalakihan, no? Yes. Oo. Kasi parang, although sabihin na natin, Ukraine and Russian problem nakapekto dito sa ng supply ng gasolina natin. Pero meron naman kasi hindi na kumuha sa kanila. Saan nila ilalagay yun? Supposed to be. I don't think so. Dapat That's supply, just diba? an artificial reason. Katulad ng climate change na sinasabi nila, it's an artificial reason. Nga. Sabi nila, mayroong El Nino. Oh. Bakit tayo Nagkukubahog tayo sa susunod na agad. Oo. Samantalang, tingnan mo. Umuulan pa rin sa Puro dapat ulan. i-expect natin na ulan, Oo. di ba? Yung mga prediction nila na El Nino. Bakit? Nandyan na ulan. Oh. Buhos ng ulan, Hindi, Wala kundi, yun, yung sa mga- bagay, kung pag-aaralan mo, yung pagpasok ng ulan, same pa rin pagdating na nga ng Mayo, umuulan naman. Para yung dating nandyan pa rin. Pero bakit nga sinasabi nila yan? Siguro pag nagyelo na dito sa atin, talagang climate change na. Sabi ni kapartner Richard, lahat naman mayroong hoarding. Very true. Pero hindi masyadong halata kaysa Pinas. Sige. Sa bagay. Oo. Ano tulaya? Dito sa atin Ulitin kasi- namin sana
Yun daw, yung pinag-usapan namin kanina, sana tuloy-tuloy yung pagsasagawa ng surprise visit ng PNP sa mga pulis dahil sa nakikita po natin, yun lang yung tanging paraan para makatiyak at mahuli yung mga gumagamit o hindi ng mga pulisan. Pero Kasi parang dapang-dapa na eh. Ang imahe ng kapulisan ngayon, dapang-dapa na, nakalugmok na, dahil sa kagagawan ng mga bulok na mga kamatis na pulis na ito na nalilihis ng landas. Government always finds a way to make excuses sa mga corrupts. Exactly. Kapartner Let, guess. Kapartner Jake, guess. What? Ano ang hoarding nangyayari sa Pangasinan? Hoarding sa Pangasinan. Yes. Bigas din. Baka Hindi. pati isda na. Anong hoarding natin dito? Ha? Anong hoarding dito? Yung authority ng governor, it is being hoard. Ganun. So, sirit kayo kagad, ha? Kaya nga, Hindi kami nakaano doon Hindi pwedeng sabihin, sibuyas. Bangus. Ano pala? Authority pala. Oh, they're trying to hoard the authority of the... Papayag naman ng governor. Ha? Siyempre, hindi siya patatabihin. Ha? Magkukulang ang support niya pagdating ng election. Mawawalan siya ng katabi sa gabi. Ay, ganun ba yun? Di ba? Yan ay isang mukha na naman ng hoarding pala yan. Good morning, Congressman Boying. Ay, good morning. Oh. Good morning, Congressman Art Celeste. Good morning, Congressman Boying Celeste. Siguro, ang dali mo masagot, Congressman, yung kuwan ko. Tanong ko, no? Dito sa dalawa, itong dalawa, hindi niya kami. Alam namin, secret lang. Nakaka-partner. Alam namin, Salvons, pero secret. Hindi, pero kung titignan mo yan, talagang kailangan din pati yung mga ganon actually, yung pagde-decide ng tulad niyan, ka-partner Boots, siyempre, governor, mayors, congressman kasi, hindi naman siya pagdating sa pagpapatakbo dito sa probinsya Pero nakakatulong sila na mag-isip siyempre ng batas or mag-request. Pero kung pagpapatakbo, governor yan. Tapos, mayor yan. Magbe-break muna tayo. Okay, mag-break muna po kami mga ka-partner. Kahit tulog na si nanay, konting iyak ko lang, ising agad. Kahit sa gabi, umaasa si baby kay nanay. Lalo na kapag nagbe-breastfeed pa siya sa unang 6 months at breast milk kasamang ibang angkop na pagkain mula 6 months pataas. Wala talagang makakapantay sa pagmamahal at sakripisyo ni nanay sa pagpapalaki kay baby. Idol ko si nanay. Suportahan ang First 1,000 Days, isang paalala mula sa National Nutrition Council, DOH. Mga mahal naming magsasaka at mangingisda, alam namin gusto nyong mapaunlad ang inyong kabuhayan sa larangan ng agrikultura. Matutugunan na ang pangarap na yan ng isinusulong na Farmers and Fisherfolk Clustering and Consolidation o F2C2 program ng Department of Agriculture. Ang F2C2 program ay naglalayong pagbuklurin ang mga magkakalapit na sakahan, palaisdaan o production areas ng bawat individual na magsasaka, mangingisda o nag-aalaga ng hayop upang ang ayuda mula sa gobyerno ay mas episyenteng maibuhos ng sama-sama at ang benepisyo ay makakamit ng mas nakararami. Sa F2C2, mapagsasama-sama ang mga ayuda gaya ng credit, modern production at processing facilities, farm machinery, post-harvest and program facilities, transport and logistics, packaging support at iba pa tungo sa farm at fishery clusters. Layunin ng F2C2 na gawing maunlad na negosyo ang pagsasaka, pangingisda at pag-aalaga ng hayop. Dumulog lamang sa alinmang tanggapan ng DA para alamin kung paano magiging bahagi ng programang ito. Makibahagi sa F2C2 program tungo sa masaganang ani at mataas na kita. Higit na pinalakas, higit na pinalawak, at higit na pinakikinggan. Sunshine Radio, kapartner mo sa balita at serbisyo. DZRD Dagupan, ang alternatibong radyo sa buong Pangasinan. Iba sa iba, sa iba, sa iba. Nagbabalik ang talakayan sa Sunshine. Ayan, balik po tayo sa talakayan at kasama nyo pa rin po kaming tatlo. Okay, dito. Sabi ni ka-partner Richard Tamay Gubatan Sr., good morning, Congressman Boying, my next door kapitbahay sa SWAT.
Next door kapitbahay. Okay, sana mabigyan ng pagkakataon. Boying mayor ko, kongreswala. Di ba? Ako pag nagkaroon ng pagkakataon. Ang daming pwedeng pagbabago dyan sa SWAL. Lalong yayaman siguro ang SWAL. Lalong yayaman ang SWAL kung si dating Congressman Boying ang mag-mayor dyan. Supposed to be one of the richest in the Philippines. The Diba? richest town. Abaya Labat. Oh. Pero ngayon, iba no? Iba yung ano. Kasi nung nakausap ko yan si Congressman Boying, no, before the elections, nung nakausap ko yan, wala pa ako dito, ha? Alam mo, nakausap ko yan, may vision sa SWAL, eh. May vision sa SWAL. To turn SWAL into an international seaport. Oo. Yan ang Na talagang pwede naman mangyari. Sabi ko naman sa kanya, sabi ko, Congressman, I hope your vision will expand to the towns of Labrador, Dingen, Binmalay. Kasi that covers the Lingen Gulf, sabi niya. Sabi niya, oo naman, sabi niya. Kasi pag ang SWAL in itself, malit lang yan. Sabi niya. Pero malaki ang kakailanganin ng international seaports, especially so doon sa mga mother ocean going vessels. Sabi niya. Kaya sabi ko parang parang si Congressman Boying parang port operator Pero si Kong Boying kasi it's entrepreneur din. Negosyante din siya. Kasi yung utak niya, talaga yung more on sa development, economy. Kaya tingin mo, mapapansin nyo yung Bulinaw. 'Di ba ang mga dinevelop diyan, mga access road doon sa pwedeng puntahan ng mga tao. Kasi ang hirap kung may tourist destination ka kahit magandang lugar mo, kung pangit yung daan mo, paano pupunta yung mga turista? Katulad ng development ng Santiago Island, 'di ba? Kaya may mga kung walang resort tulad dito sa atin sa problema natin sa Dagupan City. Kulang tayo ng mga wala tayong 5-star hotel pala dito sa Pangasinan. 'Di ba? Wala tayong mga ganyan. So may mga magagandang hotel pero wala pa tayong masasabing 5-star hotel kung tutuusin. Sentro na tayo ng ng tourism. Congressman Boying, sorry na-divert ko yung mga pinag-uusapan natin noon. Posible pa naman. Posible pa ang mangyari, di ba? Oo. Posible pa ang mangyari. Okay. Baliban na lang kung alam na. Di ba? Sinasabi mong ina-hijack yung hijack ang merong iba nasa likod. Gaano ba katindi yung impluwensya ng nasa likod? Si Kapartner Ilan, alam niya, gaano katindi yung nasa likod eh. Pero nakatulong siya ng malaki. Nakatulong siya ng malaki na medyo tumahimik at hindi naging visible yung sinasabi mo kanina. Kaya siyang inaabangan lagi, di ba? Sana they must take into consideration na Narinig nila yan, nakaradyo sila. Radyo sila. They must take into consideration that the husband was voted upon by the people. Ay, hindi ba yung asawa? Hindi Pero nagmamalaki niya yung dahil daw sa kanya kaya nanalo. Ganun ba? Ayan. Ganun ba yun? Ang una nakakaalam niya si Kapartner Ilan, di ba? Binibida. Ganun ba yun? Nakalimutan yung mga tumulang na iba. Bukas na talakayin namin tabayanan baka sa mga susunod na eleksyon merong tatakbong mayor dyan sa may bayan ng Lingayen pero in the end magpapabayad din. Yan ang mahirap. Magpapabayad? O Tignan- magbabayad sa makina? Ang tabayanan yan Paano kung willing silang magbayad lahat sa makina? Nandyan na lahat yan. Yun ang dyan ka, partner. Butch, kung tatlo ang naglalabanan at willing silang magbayad doon sa makina, tatlo ang magbabayad. Sorry, the highest the highest bidder ba yan? Ganon? Pero palagay ko, hindi papayag ang taon bayan ng Lingayen, lalo na kung mahal na mahal nila yung mayor. Dapat lang. Sa bagay. Hindi nila papayagan yan. Pero Hindi papayag pustahan yung tayo. taga-Lingayen. Itong pagkatapos ng Barangay Sangguniang Kabataan Election, dyan nalilitaw yung maraming issues.
Abangan lang natin. After ng yan talagang ano natin. Magpapaalam siguro tayo, nag-overtime na tayo. Okay? Or gusto nyo hanggang alas 11 tapusin na natin. Ikaw. Ikaw. Your wish is our command. Si Baka-partner Ilet. Ikaw. Hindi na tayo magka-partner. Special episode na natin. 30 minutes na lang to. Ay, Sige. lang. Okay. Okay. Pagpapatuloy na lang muna natin yung ating pinag-uusapan. Mukhang di pa tayo natatapos doon sa mga iba Oh. Ano pa lang naman na pag-usapan natin. Yung tungkol sa fuel na problema natin ngayon. Oh. Alam mo, partner Butch, isa yung sa medyo malaking effect din ng pagtataas ng presyo dahil dyan sa fuel natin. Yan ang isa sa mga problema. Alam mo, pag yung mga fuel oil depot na italagay diyan sa Sual, alam mo magiging mura yung kwan natin dito, so yung presyo ng gasolina natin dito. Kaya lang it didn't materialize because of politics in itself. Kaya yun nangyari. The people of Pangasinan are denied of the cheap price of oil. Kaya ito ang medyo masamang epekto ng politika dito sa atin. Kaya na problema dyan sa oil Dapat natin. sana magsama-sama pagkatapos ng eleksyon. Hmm. They must work for the Ay, betterment. walang nangyayaring ganyan. Magsama-sama pagkatapos ng eleksyon. Tingnan nyo nangyayari sa siyudad ng Dagupan. Hmm. Pagkatapos ng eleksyon, ang majority 7, eleksyon ulit. Tapos hanggang ngayon, Nangangampanya ulit hanggang ngayon. iniipit nila yung para sa bayad, di ba? Di ka bukas sa Binbali. At least kahit paano yung sa Binbali, natauhan naman yung mga ibang mga konsihal. At nakita nila yung magiging epekto nila sa mga kababayan nila. Nandun sila para tumulong sa bayan nila, hindi para pabagsakin. No? Pero dito sa Dagupan, medyo Wala iba talaga. iba yung iba yung tinatayuan nilang prinsipyo. Iba yung prinsipyo nila at puro pangampanya palagi ang ginagawa, di ba? Yung balita Para mo. sa akin, ka-partner elect, unsolicited advice sa Magic 7, it's high time for a change as long as the change is for the better of the people. Wala sa kanila yan, ka-partner Boots, kahit anong gawin, di ba? Nandiyan na nga lahat-lahat, kaya usap na lahat, wala pa rin talaga kasi iba talaga ang Pero prinsipyo nila. sila. Ikaw At saka naman, hindi lang ka-partner yon. elect. Tignan mo ka-partner Boots nung panahon na ito, itong panahon ng baha, wala man lang sila maibigay na kahit ulo ng tuyo. Ulo ng Oo. pato, ulo ng manok, ulo ng... Di ba Bakit? lang sila lumayo? Ano sa akala mo, mga babae o mga Magic 7 or mga bakla na nililigawan? I don't think so. Baka I don't think nagpapaligaw baka mahina yung naliligaw. Ayan. Kaya- Iba na ba na sa panahon ngayon ka-partner Boots Pati babae naliligaw na sa... Okay. Pero alam mo, sabi nung isang solo parent, ang ginagawa daw ng 7 majority ngayon ay nagpapampabango dahil gusto nila yung pagpapataas ng nila, di ba? Yung binibigay nilang monthly subsidy. Pero ang problema... Hindi naman tanggap ng solo parent. Anhin mo yung dadagdagan yung 1,000 na subsidy kung ibang sektor naman ang maapektuhan. Di wag na. Yun na sinasabi nila hindi nila yung 1,000 makakatulong sa kanila, pero mas gusto nilang i-priority ipasa ang budget para doon sa mga anak nila na scholar din. Mas malaki daw tulong sa kanila. Itong 1,000 wala yan Pero yung napaaral mo yung anak mo dahil sa scholarship na binigay ng syudad, malaking tulong yan sa pamilya. Well, let us give them the benefit of the doubt. Ay, wala din. Palagay ko lang. 8 months, Ang wala pa nangyayari, naman tapos ng taon. kasi ang nangyayari dito, give them the benefit of the doubt. Oh. Ang nangyayari dito, hoping against hope. Oo, kasi sana kung yan sana sabihin natin kung buwan lang ang pinag-uusapan natin, pero patapos na yung taon, 2024 wala na. budget na yung pag-uusapan natin hanggang ngayon.
Sabi ni Parang ka-partner provide. Richard, gayahin natin ang Singapore para hindi madidiktahan ng oil companies at ang politiko United for the Peoples of Pangasinan. Tapos sabi niya ulit ni ka-partner Richard, pag ako masusunod, gagawin ko sinabi ni Adolf Hitler, patayin lahat ng pasaway at matatagaw. Kapartner Richard, don't you know na ang Singapore, yung idea ng Singapore came from our beloved former President Ferdinand Adrian Marcos? Are you aware of that? Ang kulang kasi dito sa Oo. atin ngayon yun na nga eh. Yung kwan ni Lee Kuan Yew, yung ginawa ni Lee Kuan Yew ay aral niya kay Ferdinand Marcos Senior. Yung si Lee Kuan Yew, yung dating Prime Minister ng Singapore. Very yes. Aral niya Hmm. Aral niya yung aral niya kay Ferdinand Marcos, ulit-ulitin Sabi ko. nga nila, yung blueprint na yan dapat sa atin. When Pero sa Marcos had not been ousted, we should have been with Singapore. the status of Singapore by now. Yaman natin. Oo. Napaka makapangyarihan ng bansa natin. Pero Estudyante ni Apo Marcos. yan ang lang dito sa atin. Pero kung titingnan mo, yung sa Singapore, di ba ka-partner Butch? Kasi yung nangyari sa kanila dyan kumbaga, naging matibay yung pagmamahal ng mga tao dyan sa kanilang bansa. Bago yung sarili nila, bansa muna. Oh, Diba? totoo Yun nangyari yan na parang lahat ng kanilang mga expert, parang nag-gather sila dyan, pinagtulong-tulong nila na ma-develop talaga Singapore. Dito sa Yeah, atin, that's hindi. true. Oo. Kanya-kanyang hilaan tayo dito kaya yung iba nating mga eksperto, nasa ibang bansa na lang kasi minsan nga yung mga scientists natin, kaya minsan may nagbabalik scientist na lang, pero dati, hindi sila sinusuportahan ng gobyerno, kaya pumunta sila sa ibang bansa. Yung yaman natin pagdating sa kaalaman, ang nakikinabang ibang bansa. Especially so that our politicians by now, especially so our politician from the Senate and the House of Representatives, they have that crab mentality. Sad to say. Hanggang ngayon naman nandyan pa rin. Pilipino, sabi nga nila, culture na ng ng Pilipino yan, di ba? Bahagi na nga yan ng yung crab mentality na Oo, sinasabi. nakikita mo naman sa Senado ngayon anong ginagawa. Ngayon, mababait pa sila ka-partner Butch. Pag malapit ang eleksyon, lalabas na naman yung kanya-kanyang yan dyan. Kanya expose sa tilaan, pababa. Parang hindi ako naniniwala na mababait sila ngayon. Ganyan. Kahit sandali lang, yung mabait naman siguro. Siguro yung kabaitan nila, yung facelifting lang yun. Oo nga. Tingnan natin. Sino ba magagraduate ngayon? Pag-usapan natin sa susunod na episode, yung mga magagraduate ngayon ng mga senador. Oo. Para at least kahit paano, makapili na tayo ng mas maaga, sino ba talaga yung may totoong pagmamahal sa ating bansa. Siguro isang yan pwede nating maging basihan yung willing nilang palitan o yung willing nilang amyendahan at susuporta sila sa ipinaglalaban ni Robin Padilla na yung ating Constitution. Yes. Kasi kung hindi gano'n ang mananalo, haharangin na naman. Oo. Yan. Walang pagbabago tayo. Kahit pinag-usapan natin, ito sistema na ito, ganyan-ganyan. Pero bottom line, kailangan tayo mag-amend. Kasi- Sabi ni ka-partner Richard, sana maging listeners tayo, Israel at Singapore. Kailangan talaga may maging halimbawa tayo, ka-partner Boots, kamay na bakal, he. Kanto. Wala nasubukan natin ang kamay na bakal kay dating President Duterte na naging effective din. Pero hindi sapat. Dahil nga kulang ang panahon Yes. at medyo matindi ang problema. Di ba? At Sinasabi saka, at nila. the same time, yung at least may mga sinasabi lang check and balance kuno ng legislative at saka judiciary. Kaya hindi rin gaano makakilo si Presidente. Had it been na dineclare niya yung dineclare niya yung federal form of government, yun siguro. Kung nangyari yun. Oo, kung nangyari. Di ba pinag-uusapan yung RevGov para mas madali sana magpatakbo Yes. sana. Kaya lang, dahil alam niya kung gaano katindi yung mga na-establish Kasi na, yung at that time, yung revolutionary government, 20% ng member ng cabinet niya are in favor. 80% are not.
Kaya si Presidente, kumbaga sad to say, medyo umurong ang bayag niya noon. Umurong ang bayag niya. Kasi ang mismong kalaban niya, yung, di ba sabi nga niya, Oo. ang mismong kalaban niya, ang kasama niya sa gobyerno. Yes, within the inner circle mismo. Not only that, Hmm. kasamahan pa niya, kabinete pa niya. Pati kasi sa laban sa droga, ganun din yung na-realize Oo. niya eh. Ang kalaban niya, kasama niya sa gobyerno. Sino ba naman ang akala niya in 6 months kasi, like kung siguro sa syudad ng Davao, kaya niya pero nasa Pilipinas, ay ganyan na pala, talaga katindi ang Oo. problema natin. Totoo yun. Talagang... Kaya, kung dineclare niya yung medyo nagkaroon siya ng bayag na dineclare talaga yung revolutionary government, talagang siguro... Pero hindi sa- naman sa- tumigil yan, di ba, ka-partner Butch, na hindi, kahit na hindi na gano'n, pero hindi tumigil yan talaga na nagkakaroon ng information drive patungkol doon. Di ba sa iba't ibang Oo. lugar. Kaya lang yun na nga, nagkulangan ng panahon at nagkulangan ng suporta ang masasabi natin. Kulang talaga sa suporta. Kulang sa suporta ng nandun ng suporta ng taong bayan, pero yung mga taong nandun sa gilid niya, yung mga bubuyong. Pero sinasabi naman nila, kahit ano daw form of government, nasa tao rin. At halimbawa, kung corrupt talaga yung kanilang corrupt talaga yung sistema nila sa buhay, kahit maganda yan, mag-iisip pa rin sila na makakorrupt. Totoo yun, pero alam mo kasi, ang unitary form of government is the most corrupt kind form of government. Why? Kasi tignan mo ang taong bayan nagbabayad ng tax yan. Direct. Tapos, yung pera ng taong bayan umaakyat sa taas. Okay? Umaakyat yun. So, ang disposal noon, doon sa Department of Budget and Management, nandoon sa Office of the President, ganon, pagbabaksak niyan, pagbaba, na kailanganin ng tao, saan maraming dadaanan yan? Dadaan sa congressman, senador, gobernador, hanggat sa naubos na yung pera sa komisyon. So, anong mangyayari? Instead of having 1,000 for the people, ang mangyayari lang, maiiwan lang 300. Yan ang sinasabi niya, Katayan. best description ni Senator Robin Padilla, troso nung makarating sa tao, toothpick na lang. Oh, yung tata. Tama yun, di ba? Troso nung galing pa doon sa source pagbaba sa tao, toothpick na lang. So, ganun katindi. Alam mo, although yung mga mentality ni Senator Padilla parang kanto-boy mentality. Pero At least, may sense, laman may sense talaga, may laman. Oo, may laman. Kaya, Oo. At saka madaling maintindihan ng tao. Oo. Nagkataon lang, ang problema niya ngayon, tulad dito sa Sangguniang, numbers game Oo. Kahit gaano pa kaganda kung hindi sinuportahan ng mas alam nilang hindi magandang epekto sa kanilang interest, hindi sila susuporta. Totoo yun. Wala silang pakialam sa bayan talaga. Oo. Makikita naman natin, di ba? Diba, halos lahat naman senador Ganun naman Kaya nga, may kanya-kanyang Tingnan interest mo, sila. puro ganistang lang yan sa mga Senate investigation, ganon. Na putang ina mo, mumurahin na kung huwag kang ganon. Pero kung titignan mo, Is that the way to treat a person? Kung hindi to tao yung paggagawa ng kasalanan, tratuhin naman yan nilang tao kasi he is not yet convicted under the eyes of the law. Correct. They are presumed innocent. Pero ang problema dyan, ka-partner Boots, kapag sensitive ang mga ruler, actually, i-sentro ng preaching kahapon ni Pastor tungkol dyan about sa mga rulers natin, yung nasa gobyerno. Kung meron na po tama, dapat willing kang magpababa. Ang problema lang kasi, kapag sinasabi yung mali nila, yung nagsasabi ng totoo dahil mali ang ginawa nila, sila yung parang pag-iinitan. Para ikaw, kung gusto tumayo sa isang opisina, ayaw mong korupsyon. Ikaw ang pag-iinitan ay gustong gumawa ng pagbabago at gusto mong gumawa ng tapat. Di ba galit lahat sa iyo yung lahat ng kabutihan na gagawin mo, mayroon kasamahan. Yan ang na magiging pang-counter niyan. Ang sino magsasabi ng mga masama? Yung masasama ang pag-iisip sa bayan. Minsan yung mga nagsasabi pala yun, sila yung bilang Oo. Actually, yan ang isa mga
malaking talaga problema sa part ng gobyerno. Nakikita na natin kung gaano kaano si Senator Robin. Ito ang alam niyang, kaya siya tumakbo para lang dito. Bagong konstitusyon, magbago ng ganito. Pero, kulang ang suporta. Totoo Yan yun. ang problema. Oo. Sanang kayang executive order yan ng panahon niya, okay lang. Kaya lang hindi eh. Pag kinakailangan ng batas, talagang dadaan pa rin po tayo sa approval o siyempre dadaan pa rin po tayo sa ating nasa legislative. Oo, nasa legislative. Pero para sa akin, pwede namang i-push through dyan sa mga people's initiative na mga yan eh. Kasi that constitution will govern the people, pero not the senators na mag-propose yan. Pero kailangan. Sino ba yung mga senador na yan? They're just voted upon by their popularity and not for their concern for the people. Ito sila. Sabi ito kasi napansin din sabi ni Pastor sa kanyang kahapon, rulers should not be balat sibuyas. They should not be onion skin and they should not harbor hate, but look at the judgment and justice as fairly, as squarely as can be. When you are a ruler, there is no authority in your hand to do judgment and justice. Kaya yung mga bengatibo na ruler, hindi pwede. Pero maraming bengatibo Di ba? Minsan pag after election, yung ginawa ng nakalaban nila, kulang na lang burahin lahat yung mga nagawa Di ba? Yan ang problema. Pero Pastor, with due respect balat sibuyas sila kasi palagi sa air condition eh. At saka may mga beauty consultants. Kaya talagang balat sibuyas sila. Sensitive. Kaya nga, hindi nila talaga siguro nararamdaman yung problema ng mga magsasaka dahil hindi sila galing dyan. Yes, that's true. Buka bibig lang nila pero pinanganak na silang mga mayayaman. Pinanganak na silang they're born with the golden spoon like our governor. Kaya sabi nga nila, kahit daw masaktan ka, pagkatama ang sinasabi nung nasa baba, magpakumbaba ka. Sana ganon. Sana. Yun ang ideal, di ba? Na sana merong ganon na mangyari. Sabi ni ka-partner, Richard Tamay, Adan Sr., sabi niya, sometimes you have to be kanto boys para malaman mo reality of life sa Pinas. Dapat alam mo buhay mayaman at mahirap so you can speak for all kababayan. Balance lang, educated and non-educated. Pagdating sa governing, dapat balance lang, not for rich but also but also for the poor. I agree. Oo. I agree. Yun ang ideal. Pero, kaya lang, kasi ang reality di ba? Kasi ang mayayaman 10% lang eh. Mas marami ang mga mahihirap. Mas marami mahihirap. And you're governing di mahihirap. Kaya wag niyong sasabihin na yung mga nanonood sa social media ninyo, yung mga mahihirap. Yan, hindi. Yung mga mayayaman na nasa US. meron silang sa US. Okay, kahit i-check nila yung SOCMED nila, sige nga, magtingin kang tingnan nyo nga kung talagang may mga mahihirap na nanonood sa inyo through internet, through social media. Bigyan ko na lang kayo ng example. Yung State of the Province Address ni Governor Monmon Gico noon. Ano mga nang watching from Labrador Daycare Center. Wala man lang individual na apelyido na from Merera family watching you, Governor. Clap, clap, clap. Very good. Buti na lang ikaw ang naging governor. From Brigera family, buti na lang ikaw ang nanalo. Go, go, go. Hindi. Ang nakasulat doon parang scripted, parang from Caloocan Elementary School, watching here. From Daycare Center, manonood ng State of the Province Address. Di ba? Tapos from Sual Elementary School, puro na lang i-review mo, puro Sual, puro school ang nanonood sa State of the Province Address. Kahit paano, meron pa rin nanonood. Although may 30,000 plus naman yata, di ba? Pero tayo. In fairness, 30,000. Pero ilan ang botante ng probinsya ng Pangasinan, di ba? 1.8 million, yun 30,000. Noon, pag nagla-live si Governor Pogi, wala pang isang oras, marami na agad. Pag natapos bisa ng event nila, nasa kalahating million na yan.
May Pero mga yung ganun. yung State of the Province address noon, nako, ang mga nanood puro schools. Watching at the Swal Daycare Center, watching here from from Labrador, puro school lahat. The partner led, with due respect naman, Ay, why compare Governor Pogi? Kaya nga Pogi yan, ikaw naman. Kaya correct. pinapanood siya. Mm-mm. No comparison. Perfect. No comparison. Pero sa akin, G naman daw siya. G. Naman? pero no comparison, pero sa akin, mas gusto ko pa yung pogi kaysa gwapo. Ay, ganun ba? Ganun ba? Kaya pala pag narinig yung ganun pinapapalit nila. Oh, 'di ba May pinapapalit programa nila. ka pa na lang, ay, pogi. Hi, Pogi. 'Di ba? Tapos dapat pag lumabas din kayo, Governor, makishake hands kayo gaya para sabihin nila, wow, Pogi ni Governor Gico. Nakinig sa'yo nun, nakira. Makishake hands? Hindi, nung nakaraan, nakikishake hands na siya, pa konti-konti. Paano kung nahawaan ng... Yun nga lang. Pero ang tanong, ma'am, gaano karami ang event niya na personal na pinuntahan niya para makipag-shake hands? Alam mo naman, ang daming mga event, Sabi Iba-iba nila, mga yung governor, congressman ng 2nd District, nagpamigay ng ayuda, naka-helicopter daw. di Siyempre ba? naman, Pang para high-end. mabilis. Pang high-end yan, ha? Para mabilis ang dating niya. Mamimigay ka lang ng Oo. ayuda. Sabi ni ka-partner Richard naman, pantay-pantay lang sa US. Pag educated ka, masarap buhay mo. Pag tamad ka, sorry na lang. We regard those who worked hard para sa future nila. We rewards hard workers. Dapat naman talaga ganun Siyempre, kung ikaw talaga ang nagtrabaho, ikaw man ang mag-rep ng reward, di ba? Pero Pero hindi ko alam yun naka-helicopter ba na nagbigay ng nakita ko ayuda? nasa ano naman niya? Nasa ano page niya? Wow! Background pa. Background pa yung helicopter, Ang message dyan. Alam mo, kapartner led, kapartner Willing Chen, no? gumastos para lang magatid ng DSWD pa. Oo. Kanina, kanina, di tumikim ako ng almusal dyan sa kitchen natin. Okay. Okay. Nakakwentuhan ko yung cook natin, si Nanay Bioli. Nanay Bioli. Mm. Tinanong ko, taga saan ka? Hmm. Sabi nga nun, sa Negros. Hmm. Sabi niya. Mm. Saan sa Negros? Sabi niya, Oriental. Sabi nga nun. Mm. Dinapag-usapan namin about Negros. Hmm. Tapos, nung bandang huli, ito naman si kapartner Jerry Kambay, Kambay. nakikwan. Naki-join. Naki-join. Naki-marites na rin, Oo, sabi niya, huwag kang magagalit Nanay Bioli, ha? Sabi nga nun. Totoo ba na mahihirap ang mga tao at tamad yung mga tao dyan sa Negros? Sabi niya. Totoo yun, sabi nga ni Nanay Bioli. Kasi, yung mga lupain namin dyan, kinamkam ng mga kuhang ko. Hindi, sinabi niya. Ay. Oo. Pero totoo naman. Meron na ba kayang kuwang ko talaga may-ari doon? Oo. Ewan ko, siya nagsabi. You asked her. Baka kuwang ko Not ng me. kapitbahay na. Sige. Oo. Sige, baka maling spelling, kudyang ko. Kasi noon daw, Alam mo kung saan yung mga taga-kuwang ko? noon daw, at the time, siyempre, hindi gaano nag-aral yung mga tao doon. Pinalabas na yung mga lupa nila, ganito, ganon, na it will be developed para aasenso yung lupay nila, at sila din aasenso. Hanggat sa ngayon, hindi na naibalik. Kumbaga, pinainan lang na ito kami bahalang mag-manage yan hanggang maset. Nanay Pero hindi Bioli, na ha? naibalik. Nanay Bioli, kunento mo sa akin yan. Hindi ko alam ito kung di mo sinabi. Okay, wala na tayong sapat na oras. Maraming salamat pong muli sa inyong walang sawang panonood at pakikinig dito po sa ating programang Talakayan sa Sunshine. Ako po si ka-partner Ilet Moore Breguera. Ako naman si ka-partner Butch Mirera. Makinig kayo palagi and you will be keep informed. At kailangan natin yan para tayo ay umasenso naman. Dalawa yung natin. Naging 2 oras na po yung Talakayan sa Sunshine. Late kasi kami nag-start kanina. Anyway, para patuloy pa rin po kaming makapagbigay sa inyo ng sana ay nakatulong. Kahit paano, nakadagdag po ng
impormasyon at kaalaman at pangunawa. Sabi ni kapartner meron pa. Richard, have a wonderful day, mga kapartner. Okay, ganun din sa iyo, Sir Richard. Ingat din, di ba? At maraming salamat, syempre sa ating production, yung center, co-pilot natin, Engineer Richard Manuel, tsaka ating Chief Engineer, Engineer Peps Lambino, at syempre sa ating butihan at mahal na Pastor Apollo Sikibole. Happy 38th anniversary ulit sa Kingdom Nation and the Feast of the Passover ng the Kingdom of Jesus Christ, the name above every name. Maraming salamat po sa pagkakataong binigay niyo po sa amin para makapaghatid ng totoong balita at serbisyo para sa Diyos at Pilipinas nating mahal. Ito si Kapar J. Miguel Mendoza.